Father Moon, hindi ganon. He was able to build a large foundation. Ito yung sinasabi ko. Ito yung planning pa lang. Pero pag pumunta kay sa Tanay, makikita niyo na itong building na ito. 3-story, 44 classrooms. Pasok ka na naman sa June. So, ibig sabihin, ito ay mga resulta ng kanyang turo. Hindi lang siya divine principle. Hindi lang siya salita. Meron ding Little Angels, isa sa mga pinakamagandang high school sa Korea, na nagtuturo ng ballet, ng music, etc. Sa media, nag-invest si Father Moon ng 1 bilyon para magpatatag ng newspaper. Ang may-ari nito, yung Time Magazine, nalulugi. Kaya binuhay niya, nag-invest ng malaking pera, nabuhay yung newspaper ulit. Ang pangalan, Washington Times. Mahal magpatayo ng newspaper. Kaya hindi lang siya salita. Tinanong siya, kasi hindi lang isang newspaper. Pagkatapos ng Washington Times, meron pa siyang Noticias del Mundo, Spanish newspaper. Middle East Time sa Egypt. New York City Tribune sa city ng New York. Sa Japan, may Sekai Nippo. Sa Korea, may Segye Ilbo. Bakit nagpapatayo siya ng ganito? Tinanong siya one time. Sabi niya, napakamakapangyarihan ang media para magturo sa tao. Madalas nagagamit ang media, magturo ng masama. Bakit hindi natin pasukan ang media para makapagturo din tayo ng mabuti? Yun ang kanyang motivation. Kaya napakalawak ng kanyang sakop. Hindi lang siya kumbaga nagtuturo ng seminar. Ito yung headquarters ng newspaper ng Korea, Segye Ilbo. Ibig sabihin ng Segye, world. Itong Ilbo, times. World times ang ibig sabihin. Sa culture and arts, Universal Ballet. Interfaith dialogue. Pinagsasama-sama niya ang iba't ibang mga relihiyon para magdialogo. Pag-usapan. Para hindi tayo mag-away-away. At meron tayong common point. Lahat naman ng relihiyon, kabutihan ng ang nais. Kapayapaan ang nais. Pero hiwalay-hiwalay, kanya-kanya tayo. So, binuo niya itong grupong ito para ang mga relihiyon din ay magkasundo, magkausap, magkaayos sila sa kanilang mga pananampalataya. So, bakit siya ang second coming? Una, because of His suffering life. Pangalawa, because He revealed the Word of God. Lalo na yung chapter 2, Fall of Man. Pangatlo, because of substantial accomplishment. Kaya, kahit na hindi naniniwala ang tao sa Kanya bilang Misaya, pero pag sumusunod sa Kanya, it can lead them to a direction towards the improvement of our world. Pagbabago ng ating mundo. Kaya ito, kilala rin siya na tireless teacher. Kaya yan ang training namin. Kasi ang record ni Father Moon, 16 hours, tuloy-tuloy. Walang CR, walang kain. Ang daming nagtatayuan. 16 hours. Na-imagine nyo ba yung gano'ng katagal? Kaya kung magturo ko ng 2 oras, paano ako magrereklamo? Si Father Moon, 16 hours. Nung medyo matanda na siya, mga 4 na oras na lang. Pero mahaba pa rin yun. Nakaupo ka kunyari sa sahig, nakikinig ka ng 4 na oras. Pero hindi lang siya daldal ng daldal. Siya ang may pinakamaraming talumpati na pinablish. Mahigit sa 1,000 libro na ang kanyang mga talumpati na naipublish. Wala pang nakagawa nito. Ito, nagawa lamang ni Father Moon. Kaya ang daming mga tao ngayon nag-aaral ng Korean para pag-aralan nila yung salita niya na mababasa mo dun sa mga textbook na yon. Kaya siya lamang ang tao na nakapagtatag ng isang grupo habang buhay pa siya. Si Jesus namatay na bago siya nakilala sa labas ng Israel. Si Muhammad patay na nung nakilala siya sa labas ng Saudi Arabia. Si Confucius patay na nung nakilala siya sa labas ng China, ganon din si Lao Tzu. Si Zoroaster namatay na bago siya nakilala sa labas ng Persia. So walang nakilala habang buhay pa, ay walang nakilala sa labas ng kanyang bansa habang buhay pa. Pero itong si Father Moon, nung buhay pa siya, nakapagtatag siya ng isang malaking kilusan sa 192 mga bansa. Isa lamang ang Pilipinas. Dito lang sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang wika, iba-ibang dialect, pero nagkakasya. Dahil sa divine principle, yung essence ng universal teaching niya. Kaya ang pag-aaralan yan sa pagdating ng panahon. Ang tao na nakapagtatag ng isang kilusan, habang siya'y buhay pa, na kumalat sa buong mundo sa loob ng 192 countries. Amazing yan.
At saka parang miracle yan ng modern age. Wala pang ibang nakagawa niyan sa kanyang kapanahunan habang siya'y buhay pa. Kaya nagkaroon ng tinatawag tayong napakalaking unification movement. Kaya si Father Moon, kahit na siya ay inuusig minsan, hindi siya kumbaga umatras at bagkus na lumalaki pa at lumalawak ang sakop ng kanyang tinuturuan. At pinakita niya rin, yung kanyang itinuturo ay pwedeng magamit sa napakaraming larangan sa buhay ng tao. Pero sa lahat ng kanyang ginagawa, ito ang pinakamahalaga sa puso niya. Ano ito? Pamilya. Si Father Moon ay may 7 anak na lalaki at 7 anak na babae. Ilang lahat yon? 14. At mahigit na 50 ang kanyang apo. At ngayon, pinapanganak na yung kanyang mga apo sa ika-4 na henerasyon. Kaya kahit pumunta na siya sa spirit world, ito ang kanyang iniwanan sa mundo. Ito yung kanyang lahi. At hindi lamang ito, tayo ay pwedeng maidugtong sa lahi na ito sa pamamagitan ng blessing. Hindi ba? Sinong makakagawa ng ganyan? Meron bang tao nakagawa ng ganyan? Hindi pwedeng magaling ka lang magsalita, ang gagawa ka ng ganyan. Hindi pwedeng may pera ka lang, makakagawa ka ng ganyan. Kundi sa tulong ng Diyos at hindi din dahil sa kanyang personalidad, hindi mangyayari ang himala. Libu-libong tao nagkakaisa para sa isang layunin. Yung one family under God sa pamamagitan ng blessing. Ito yung pinakamalaking blessing noong 1992. Sinabi ng Guinness Book of World Record. Akala nila, yan yung pinakamalaki. Pero noong 1996, nagkaroon ng 360,000 couples blessing. Imagine yun. Ang pinakamalaki sa history, yung 40 million couple. Nung nauso na kasi yung internet, ang dali-dali na ng broadcast. Sa pamamagitan ng internet, pwede nang i-broadcast ang buong blessing, ang blessing sa buong mundo. Ito ang tinatawag na blessing. Sabi niya, noong 1993, I have worked to bring God's love and truth from the family to the world level. Ako at ang aking asawa, ngayon ay tumatayo bilang ang tunay na magulang ng sangkatauhan. Adyo? Yan ang posisyon niya. Ito yung sinasabi ko, 40 million. Bukod pa dito sa nasa loob, ito'y brinodcast sa buong mundo sa pamamagitan ng internet. Kaya kahit meron kang computer screen, pwede ka nang magkaroon ng blessing sa lugar mo kahit malalayong barangay. 40 million couple. Kung merong pagbabago sa mundo natin, hindi sa pamamagitan ng bagong sistema o bagong eleksyon. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabago ng mga pamilya. Kasi kung hindi nagbago ang pamilya, paano magkakaroon ng bagong tribo? Paano magkakaroon ng bagong clan? Bagong society? Lahat magsisimula sa pamilya. Kaya nga ito ang katuturan ng blessing. At ang blessing ay binibigay ng officiator. Sino officiator? Si true parents. Nagsimula ang blessing 1960 hanggang ngayon. Kaya kung titignan natin, para siyang kasal, pero hindi kasal. Kung talagang naunawaan natin ang kahulugan ng blessing, ito ang kaligtasan ng tao. Hindi matatapos sa seremonya. Hindi ko sinasabing pag na-bless na kayo, tapos na doon. Pero yung kahulugan ng blessing, ito ang magpapabago ng tao, magpapabago ng pamilya, magpapabago ng ating angkan, tribo hanggang magbago ang buong bansa, buong mundo. Ito rin ang siyang daan patungo sa kapayapaan at sa tinatawag nating kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kung natatandaan, di ba? Hindi ko na lang siya i-discuss o elaborate, pero yun ang ibig sabihin sa blessing. Yung tinatawag nating grafting. Para tayo tumanggap ng graft, manggagaling sa Misaya, ang tawag sa graft, blessing. Kaya kailangan tumanggap tayo ng graft para tayo ay may dugtong, may graft dun sa puno. At pag tayo ay nai-graft sa puno, magkakaroon tayo ng bagong bunga. Kaya kung kayo ay na-bless, ginawa niyo yung 40 days, tinapos niyo yung 3-day ceremony, kayo ay magkakaroon ng bagong bunga. Yun ang ibig sabihin. Anong ibig sabihin ng bagong bunga? Magkakaroon kayo ng anak. Pero ang tawag nun sa anak, anak ng blessing na. Hindi na siya kung saan ang galing. Sino rito nag 3 days na? Kung matatandaan yung 3-day ceremony, napaka
intimate na dahilan kung bakit ginagawa natin to sa mga mag-asawa. Tinuturuan natin sila ng tamang paraan. Bago sila magtalik, magdadasal muna. Maglilinis ng katawan. Napakabanal kasi ng ibig sabihin na yon. Di ba? Dahil ang kasalanan ni Eva at ni Adan ay may kinalaman sa love na mag-asawa at sex. Ang tinatawag nating 3-day ceremony ay ang pagbabago para babalik tayo sa orihinal na kahulugan ng mag-asawa, ng sex ng mag-asawa, at kung ito ay natupad sa mag-asawa, ito ang magbibigay ng tunay na kaligtasan sa atin. Kaya ang blessing ay hindi lamang kasal or pag-uulit ng kasal. Ito ang kaligtasan natin. Kasi kung hindi natanggal yung original sin sa ating buhay, kahit mapunta tayo sa spirit world, may angkin pa rin sa atin si Satanas. Dito pa rin tayo lalagpak. O hindi ba ikaw, anak pa rin kita? Pero pag inangkin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Misaya, sa pamamagitan ng kanyang blessing, pagdating natin sa spirit world, hindi tayo basta pwedeng angkinin ni Satanas. Kasi ang aangkin sa atin, si true parents. Naintindihan niyo ba? So yun ang blessing. At ito nga ang sinasabi natin, pag kayo ay nakatapos ng 3 days, sana, meron pa sa inyong mga anak. Ewan ko kung pwede pa sa iba. Pero pag kayo ay nanganak, pagkatapos ng 3-day ceremony, magkakaroon kayo ng mga supling na walang original sin. Ito ang tinatawag nating second generation, blessed children. Dahil lalabas sila bilang bunga ng grafting. Naintindihan niyo ba? Kaya, pag sinabi nating anak, hindi lang dahil sa wala kayong magawa, o kaya nagka-brownout, nagkaroon kayo ng anak na buntis si misis. Hindi, pinaghahandaan dapat. At saka dapat talagang pinagdadasalan, pinagpapreparan, kapag ang anak niyo lumabas sa mamamagitan ng blessing, ibang pundasyon na yon. Kaya iba rin ang level ng edukasyon kung paano papaturuan para papalakihin ang mga batang blessed children. Marami na sa Pilipinas na ganito, mga second generation na mga bata. At matutuwa kayo pag makikita nyo sila. Maaktibo, very, very smart, very intelligent. Sila ang pag-asa ng ating kinabukasan. Aju? Yan. Mapapabilang na tayo sa lumalaking bilang ng mga international blessed families. Imagine, dahil sa blessing, magiging parte tayo ng isang napakalawak na kilusan sa buong mundo na nagpapabago sa pamamagitan ng blessing, sa pamamagitan ng pamilya. At hindi na malayo, mararating na natin ang ating minimithing one world family under God. Ano man ang lahi, ano man ang kultura, ano man ang nasyonalidad. Kaya magkakaroon tayo ng kingdom of heaven or world peace on earth as it is in heaven. Okay? So at long last, the kingdom of heaven has finally dawned on earth. Dumating na itong pagkakataong ito, at ito ay sa pamamagitan ng blessing ng true parents at sa ating kaalaman sa divine principle. Marami pong salamat sa inyong lahat.